ako. I just looked at them. Nag-copy lang ako eh. Oh, yeah? Ng tulakan, siyempre, kasi maraming tao, nagkakagulo eh. Ang importante, walang nagbuhat ng kamay. Nangyari doon, alam mo yung sa, crowd control kami. Walang bad blood, natural lang yun. Sa pagdinig, ikinwento ng mga nagpakilalang dating sundalo ang pagdadala ng mga maletang may lamang pera sa mga sinasabing bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa McKinley, Makati at South Forbes Park sa Makati. Wow. Yung Forbes Park. delivery na ginawa ni Tap Orly Gutesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road. 52 na malita po yan. 52 maleta. Yes, Your Honor. How many Kami po yung millions? magkasama noon. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Romualdez. See? Sa bahay niya po dun sa ano, 14 Cousin of Street po, President sa is South the brain. Forbes. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya dun sa Aguado sa Malacanang. Oh, oh. 32 paper bag po yun. Nagpakita naman si Senador Amy Marcos ng larawan ng kanyang pamangkin na si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kasama ang isa sa mga dating Marines. Kuha umano ang larawan sa bahay sa Ilocos noong 2022. May dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. May nag-deliver din umano ng pera kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Yeah. Nakapag-deliver po ako kay Senator Riliani sa 86 Security Ojeda, sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit na? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Wow. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no? And then pangalawa? Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta. September 2020. Iginiit naman ni Attorney Baligod na aabot sa 805 billion pesos ang halagang i-deliver ng mga dating Marines mula Setyembre 2022 hanggang 2025 sa kabila ng pagdududa ni Senador Panfilo Lacson. Matatanda ang sinabi ni Lacson noong Marso na sa laki ng sinasabing halaga, aabutin ng mahigit 4 na taon bago matapos ang delivery. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. Ah. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Wow. Ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Sabi pa ni Baligod, hindi lang flood control projects ang pinanggalingan ng pera. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na Tulay. tulay. Confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pinangalanan din sa affidavit ng 18 Marines ang ilang kongresista na nakatanggap umano ng pera. Sabi ng isa sa mga dating sundalo, gumagamit sila ng bulletproof van kapag nagdadala ng pera sa House of Representatives. Naging sangkot din umano ang ilan sa mga sundalo sa pag-assist sa mga taga-International Criminal Court o ICC na nagpunta sa bansa Look at noong that. 2023 at 2024. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Sa gitna ng pagdinig, muling iginiit ni Cayetano na hindi siya mapapalitan bilang Senate President kung walang 13 senador ang grupo ni na Senador Sherwin Gatchalian. Pakiusap ko sa Malacanang, kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon.
Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang Correct. nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. Sabi kahapon. Tinawag din niyang peking acting Senate President si Gatchalian. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung